Yung mga nag-aantay sa mahal na Panginoon, sabi po ni Haring David, o ni banal na kasulatan, ay pinangakuan sila ng Diyos ng kalakasan. Amen. Sa gitna ng tinatawag na exhaustion, exhausting ba? Exhausting. Ibig sabihin, kahit minsan nandyan na tayo sa mga trials, sa mga suffering, sabalit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the strength of God to revive them. Everybody say amen. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang aalalay sa atin. Ito yung kapakinabangan ng mga tao nag-aantay sa Panginoon. Everybody say amen. The ability to run or the ability to rise above their difficulties like an eagle that soars into the sky. Kapag tayo po'y naghihintay sa Diyos, meron tayong tinatawag na rise above their difficulties. Everybody say amen. Merong mga pagsubok, may mga trials sa buhay natin. Subalit ang Panginoon ang nangako sa atin at bibigyan tayo ng lakas. Mapagtagumpayan lahat ng ito. Everybody say amen. Kaya walang pagsubok na hindi natin mapagtagumpayan. Walang pagsubok na tayo po ay babagsak. Everybody say amen. Ang lahat ng pagsubok darating sa buhay natin, ang Diyos ang magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na yan. Ito ang pangako ng Diyos sa mga taong nag-aantay sa Kanya. They give strength, sabi po, the ability to rise above their difficulties. May mga difficulties, mga minamahal sa buhay natin na barsimen. Iba't ibang mga pagsubok dinadaanan natin. Subalit mga minamahal, ako po mga kapatid, minsan may dumarating na pagsubok sa amin. Pero nakita ko ang kamay ng Diyos, barsimen. Isang araw yung aking kapatid, mga minamahal, dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, tumawag sa akin dito, sabi niya, umuwi ka. Sapagkat yung aking brother, dying. Yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na dilaw ang buong katawan. Napakalaki ng tiyan. Kahit isang kutsarang tubig, hindi matake. Pag umihi, parang kape. So, sabi nung aking mga kapatid, umuwi ka. Nandito ako sa Cebu noon. Mga 6 years ago. So sabi ko, mga minamahal, umuwi ako sa amin. Diretso ako sa ospital. Nandun naka-admit yung aking brother. Pagdating ko sa ospital, magki-Christmas pa naman. 21. December yun. 21. Iyakan yung mga kapatid ko, lahat umiiyak. Malungkot. Papasok, darating ang Kapaskuhan. Alam namin na yung kapatid namin, uwi namin bangkay. Sapagkat sabi ng doktor, walang kasiguruhan, mabuhay siya. So, sinong hindi malulungkot? Araw ng Kapaskuhan. Darating ang Pasko. Umuwi ako doon, December 21 sa amin. Diretso ko sa ospital. Pagkita ko sa aking brother, dilaw. Walang pag-asang mabuhay. Kailangan ng 170,000, operahan siya. Malfunction of the liver, yung may karamadam sa liver. Pero napakahimala ng Diyos. Amen. Nang gabing yun, mga minamahal, pagkatapos kong ipag-pray, doon sa loob ng ospital, kinabukasan, dinala doon sa isang ospital para doon siya operahan. Anong himala ng Diyos? Hindi natuloy ang operasyon. Amen. Pag CT scan, 2 beses CT scan, dahil nag-aalilangan yung doktor. Bakit? Sabi ng doktor, meron ako nilagay dyan. Ba't nawala? Amen. Mismo ang doktor, 2 beses pinasitiskan yung aking brother. Sabi ng doktor, saan nagpunta yung nilagay ko dyan? Ba't nawala? Dahil sabi ng aking brother, meron nilagay. Sabi ko, sige, mag-pray tayo. Sa pangalan ng malapan ng Jesus, lahat ng nilagay ng doktor, mawala. Nawala nga. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Walang operasyon. Never see man. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinaskuhan kung ni mo. Igawas ang akong brother. Mga kapatid, could just imagine, sa critical na sitwasyon ng aking kapatid, 4 days lang, mga minamahal, binigyan siya ng clearance para lumabas, dinischarge sa hospital. Paskong Pasko, kasama namin yung aking brother. Dapat Paskong Pasko, ihaya siya. Dapat Paskong Pasko na mga minamahal, ibuburol siya. Pero gaano kabait ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, wala tayong may ganti sa mahal na Panginoon. Everybody say amen.
Wala tayong may bayad sa Diyos. Kaya mga bibilangin ko pagpapalang ito, yung aking brother 2 months ago, nasa operating room na. Angioplasty, operahan sa puso. Mga minamahal, nandoon na sa operating room. Mga minamahal, bago di pasok sa operating room, nag-pray kami. Nandun ako sa Australia, pinag-pray ko yung aking brother. After ng prayer, pagpasok sa operating room, nagbago ang desisyon ng doktor. Biglang lumakas, cancel ang operation, pinauwi sa bahay, hanggang ngayon malakas. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay malakas. Everybody say amen. At malakas tayo sa Diyos. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Mga minaman, napaka-spoiled natin sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi nag-aantay tayo sa Diyos Iniibig natin ang mahal na Panginoon. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ng mga makasalanan. Subalit ang taong umiibig sa Diyos, nabitakot sa Diyos, pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, the ability to rise, maminaman above their difficulties. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Walang pagsubok na dabagsak ang Kristiyano. Kapag merong pagsubok, merong ibibigay ang lakas ng mahal na Panginoon, mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. Everybody say amen. The ability to run spiritually without tiring and to walk steadily forward without fainting. Ito ang pangako ng Diyos. Sabi, them that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall walk. Sabi ng Biblia, and they not faint. Amen. They shall run and not be weary. Everybody shout, praise the Lord. Hindi man lulupaypay kapag ikay umiibig sa mahal na Panginoon. Kapag ikay totoong nag-aantay sa mahal na Panginoon, iniibig mo ang Diyos, hindi ka man lulupaypay. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Mga benefits natin sa ating paglilingkod sa Diyos habang tayo nag-aantay. Ano mga benefits natin, mga minamahal? Waiting on God, mga minamahal, tinatawag na build endurance. Amen. Talagang, ibig sabing endurance, mga minamahal, makapagpatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok na yan. Meron kang kalakasan na makapagpatuloy. Kaya yung mga talagang umibig sa mahal na Panginoon hanggang langit, sama-sama tayo. Everybody say amen. Walang umaatras. Dahil ang sabi ng Biblia, ang taong matuwid, mga minamahal, ay laglong lumalakas, ng lumalakas. Pag totoo kang umibig sa Diyos, hindi ka manlulupaypay. Bibilang ka ng dekada, 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon, ang pagpabalik ng Diyos. Everybody say amen. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka manghihina sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka atras. Bakit? Umiibig ka sa Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung umaatras, may diferensya. Amen. Pero yung totoong nag-aantay sa Panginoon, hindi yan naatras. Amen. Dahil ang pangako ng Diyos. Waiting on God, mga minamahal, helps you pray and listen to Him, to God. Tutulungan ka ng Diyos manalangin. Tuturuan ka ng Diyos magdasal. Amen. Ang Diyos mismo ang magtuturo sa iyo. Ikututuruan ka ng Diyos tumawag sa Kanya. Yun ang mga nag-umiibig sa mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo magtuturo. Mga minamahal, tuturuan tayo ng Diyos sa dapat nating lakaran. Tuturuan ka ng Diyos magpakabanal, tuturuan ka ng Diyos magtapat, tuturuan ka ng Diyos magkaroon ng takot sa Kanya. Ang Diyos mismo magtuturo sa iyo. Amen. Ikaw ang Diyos mismo ang gagabay sa buhay mo. Tuturuan ka ng mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang pangako ng ating mabait na Diyos. Amen. Maraming pangako ang Diyos. Sa ating buhay, mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. From the Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses,
Let us lay aside every weight and the sin which do so also easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 12, ang talatay 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakukupkup tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal sa ating pananampalataya na siya dahil sa kagalaking nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanang ng luklukan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Isa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, the race is the lifelong test of faith in the Word. Ang Kristiyano, mga minamahal, ay nasa takbuhin. Sabi niya, Apostle Pablo, mga minamahal sa mga Hebrewanon, sabi niya, wherefore seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, so let us run the race that is set before us with patience. Takbuhin natin ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harap natin. Lahat tayo tumatakbo. Everybody say amen. Lahat tayo ay tumatakbo. May nilagay na takbuhin ng Diyos sa harap ng bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin nito, lifelong test of faith in the Word. Pag-testing sa ating pananampalataya dito sa digdig na ito habang tayo nabubuhay. Everybody say amen. Ang finish line kapag tayo po ay nasa langit, nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So habang tayo nabubuhay dito, tayo tumakbo. Ang sabi po ng Biblia, the race must be run with patience. Ang takbuhin ay takbuhin na may pagtitiis. So kailangan ng bawat isa sa atin magkaroon tayo ng patience. Everybody say amen. Pagtitiis. Itong ganitong overnight prayer, nakita ko yung iba talagang pagod sa trabaho. Ang sarap ng matulog. Amen. Pero nandito tayo, may patience tayo. Everybody say amen. Ginagawa natin ito dahil inibig natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng ating beloved honorable pastor, lugod na lugod ang Diyos nakatingin sa atin ngayon. Sapagkat pagamat kayo galing sa trabaho, nandito kayo para pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Ang buong daigdig, ang lahat ng tao, halos mga minamalan doon sa maimbing na pagtulog. Amen. Subalit ang mga anak ng Diyos na umibig sa mahal na Panginoon, nagdito nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Bagamat paminsan-minsan naiidlip tayo, pero mami na sinisikap natin, mapapurihan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Bukas, magtrabaho na naman kayo. Amen. Ang ginagawa ninyo mabigat para sa mahal na Panginoon. Tinitimbang ng Diyos ang bawat gawa ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Kaya sabi ng Biblia, the race must be run with patience, with perseverance. Pag sinabing perseverance, mga minamahal, praise the Lord, ang ibig sabihin ng perseverance, continued effort to do or achieve some things despite difficulties. Kahit mahirap, ginagawa mo para sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakainit ng panahon, ang sarap maghubad, pero magtanggal ng damit ba? Everybody say amen. Pero sinusuot natin ang kabanalan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Mahaba ang buhok, maminamahal, yung patong-patong yung damit sa init ng panahon. Tinitiis natin dahil iniibig natin ang mabait na Diyos. With perseverance, with long-suffering, and endurance. Everybody say amen. So the race must be run with patience, with perseverance, and with endurance. Tatlong bagay. Another thing, the race must be run by throwing off the sin which do easily beset us. Takbuhin natin ang takbuhin ito, sabi ng banal na kasulatan, isang tabi ang kasalanan. Amen. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin.
Ibig sabihin, pag Kristiyano tayo, huwag na nating sikbitin yung kasalanan. Ever say amen. Ay pagsikit-sikit sa kasalanan. Ever say amen. Bitawan natin ang kasalanan. Takbuhin natin na may pagtitiis. Ibig sabihin, isang tabi ang kasalanan, and the run must be run with awareness. Merong pag-iingat that our greatest danger is the temptation to give up and yield to sin. Kaya sa ating paglilingkod na ito, kailangan maingat tayo. Abstain from all the appearance of evil. Resist the devil in all forms of appearance. Ever say amen. Suklan ng yawa. Ever say amen. Resist the devil. Takbuhin na mayroong pagkarunungan ang takbuhin ito. Huwag tayong maging mangmang. Ever say amen. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, run with the race must be run with awareness. May pag-iingat that our greatest danger, tinatawag na greatest danger, pinakadakilang o tinatawag na mabigat na threat sa atin, mga minamahal, is the temptation to yield and to give up and to yield to sin, na tayo bibigay sa kasalanan. Kaya sa ating paglilingkod, maging maingat tayo. Prayer. Kailangan ng more prayer. More prayer. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang takbuhin nilagay ng Diyos sa atin, mga minamahal. Huwag na tayong babalik sa libutan. Everybody say amen? And return not to the country from whence we came out, to give to once again become citizens of the world. Huwag na tayong bumalik sa libutan. Tagalangit na tayo. We are heavenly citizenship. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong ibaylo ang iyong pagka-citizenship sa langit, sa sanlibutan. Never say amen. Huwag na tayong bumalik sa mundong ito. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Tayo po ay tagalangit na. Never say amen. Kung American citizen ka, very proud ka. Kasi taga-American citizen ka, Australian citizen. Mas kang maging proud. Bakit? You are heavenly citizen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pagkamamayan sa langit. We are stranger and pilgrims in this world. Ever say amen? Amen. Itinatawag lamang po itong foreign territory. Hindi natin ito bahay, totoong tirahan. Estranghero lang tayo rito. Ever say amen? Our name are registered in heaven. Amen. Ang pangalan mo ay nakarehistro na sa langit. Our inheritance in heaven. Wala tayong pag-aari dito, mga minamahal, pero malaki ang kayamanan mo sa langit. Ever say amen. Our homeland is in heaven. Amen. Our fatherland is in heaven. Never say amen. We are heavenly citizenship. Malakas na balakbak para sa ating mabait na Diyos. Kaya mga minamahal, kung may unawain nating maigi, napakasarap maglingkod sa Diyos. Ang Diyos ang ating Ama. Siya ang atong kusog. Ever say amen. Siya ang ating karamay. Siya ang ating katuwang. Siya ang ating kalakasan. Ang napakabait ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pag tumawag ka sa Kanya, sasagot siya. Pag humingi ka sa Kanya, bibigyan ka niya. Ever say amen. Walang kalugihan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal.